guys, flex ko lang. Napadaan tayo sa isang agribet store tapos may nakita tayo parang boot ng Pigrolac. So binigyan tayo guys ng freebies. Ayan, eto. Pero bago natin nakuha tong parang face towel na to at saka ballpen na to, ang gusto ko talagang hingin is yung sombrero sana. Kaya lang kailangan mong bumili ng kalahating sakong beads. Ayan, so at eto nga, napabili tayo 1 kilo ng Pigrolac grower at ito ay nagkakahalaga ng 41.50. Tama, 41.50 kung hindi ako nagkakamali. Basta 40 plus 41.50 yun yung pagkabili natin dito kahapon. Tapos eto, isa rin sa binigay sa atin is yung pamphlet. Yung aso na to. Itong pamphlet na katulad nito. Kapag napadaan kayo guys sa agribet store, so make sure nanghihingi kayo guys ng mga pamphlet. So makakatulong ito sa ating mga hog raiser, lalong lalo na sa mga backyard hog raiser, para at least magkaroon tayo ng dagdag kaalaman kung paano ba natin pakakainin yung baboy, kung paano ba yung tamang pag-aalaga ng ating mga baboy. Lalong lalo na guys kung yung feeds na ginagamit ninyo ay yun din yung brand na hingin ninyo. Eto guys, gabay usapang baboy, gabay sa wastong pangkalusugan at pagpapakain ng baboy. Meron din dito guys, ano-ano ba yung mga vitamins na pwedeng ibigay sa ating mga alagang baboy sa bawat stage. So simula pre-starter, starter, finisher, hanggang sa maging dumalaga, maging junior war at maging inahing baboy. So manghingi na rin kayo sa mga suking agribet store niyo, sa mga suking tindahan, para at least meron kayong gabay sa pag-aalaga ng inyong mga hayop. Ayun. Dahil nga guys, meron na tayong feeds, meron din tayong gabay sa wastong pag-aalaga at pagpapakain ng ating hayop. Binigyan din tayo ng freebies na ganito, ayan, pero binayaran natin tong feeds na to, hindi yan libre. At ito rin guys, kasama natin Bitmin Pro. Itong Bitmin Pro, makakatulong ito sa ating mga alagang hayop. Sa bawat 5 grams, pwede natin ihalo. Ibig sabihin, ito guys, 20 grams. So, yung isang sachet na katulad nito guys, na mabibili sa suking tindahan, yung isang katulad nito guys, hahatiin mo sa 4. At yung 1/4 nito guys, ay pwede mong ihalo sa 4 liters na tubig. Ibig sabihin, 4 na litro na tubig, diba? So, sulit na sulit, diba? At pwede nang ihalo sa inumin ng ating mga alagang baboy. So nakakatulong ito guys, may immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress at saka digestion at growth enhancer na rin. So halos lahat ng mga kailangan natin para sa ating alagang baboy, nandito na. May multivitamins, may minerals, may B-complex, electrolyte, amino acid at probiotics. So importante sa mga panahon na katulad nito, hindi lang baboy yung nai-stress, di ba? Ayan, so para mawala yung stress ng ating mga alagang baboy, dala ng pabago-bagong panahon at iba pang mga factors, anti-stress na rin sa atin, dahil kung maganda at malusog ang ating alaga, syempre super happy rin tayo. At ito na nga guys, nabili ko na naman kanina sa mga katropa natin na nagtitinda dyan sa palengke. So napakarami nilang excess ng mga gulay-gulay. So ihalo lang natin to sa pagkain natin sa ating mga alagang baboy. At yun na. Sulit na ang araw na to. So ito guys, day 3 ng ating manukan. Ayan, no, experiment sa ating manukan, ano. At syempre sa pag-aalaga ng dumalagang baboy. So silipin natin ang ating mga alaga at tingnan, alamin yung kanilang sitwasyon ngayong araw na to. So tara guys, let's go. Ito na guys, ang ating dumalaga na talaga namang napakalusog at napakaganda. Talagang super happy tayo guys na nakuha natin at nabili natin ito. So nag-aantay tayo na lumaki pa at syempre maglandi. So happy tayo guys kasi super lusog at saka napakabait na itong alaga na to, napakalambing. So isa ito guys sa mga baboy na naging alaga natin. Kung ikukumpara natin sa mga previous natin na naalagaan, sa mga previous natin na naging dumalaga, naging inahin, ito yung isa sa pinakamalambing talaga. Talagang kapag pumupunta tayo dito sa babuyan natin, talagang nakaka-relax at talagang ang hinihingi lang nito laging pagkain, ano, talaga naman. Napakaganda. So, kaya natin napili ito guys kasi napakaganda ng inahin na pinanggalingan nito. Laging maraming mga anak at syempre maganda rin guys yung lahi nito. Isa rin sa mga pamantayan natin guys is yung
napakalakas, napakalusog at siya yung pinakamaganda dun sa kanilang batch kaya siya yung napili natin para gawing inahin. So base dun sa mga physical na katangian, okay naman, pasado naman sa atin based dun sa pagiging piglets niya. So magde-decide pa rin tayo after 4 months ng pag-aalaga dito hanggang ika 5 months kung talagang okay na okay ba siya na ipagpatuloy pa at talagang gawing inahin. So, dahil kasama natin ang Bitmin Pro pa rin para dito sa ating mga alagang ayun, nadagdagan ng ating alaga. Ano? Haba, naging 3 na. So, may naligaw na sisiw dito. Ayun guys. So, eto, dalawa lang talaga yung manok natin dito. Pero, mukhang may naligaw na isa na native na manok. Ayan, so, good. At least dito, mabubusog siya. May mga katropa na yung alaga natin. So eto guys, ang gagawin natin ngayon, lilinisin lang natin, mag-aayos tayo ng tubig, papalitan natin na itong tubig, syempre lalagyan pa rin natin guys ng Bitmin Pro. At pwede na tayo guys maglagay ng mga electrolytes, depende sa kung anong trip natin sa ating manukan. Pero day 3 ng ating pag-aalaga, so makakaubos ang ating mga alagang baboy ng 38 grams maximum sa loob ng isang araw at ipagpatuloy lang natin yun guys sa loob ng isang linggo hanggang ika 7 days. Saka na tayo guys magbago at magdagdag at pwede nating patungtungin ng hanggang 50 grams yung pwedeng makonsumo nitong ating alaga. So far okay naman at nasa 1 week pa lang yung pag-aalaga natin. So halos wala pang 1 week, pang 3 days nga ngayon at talagang super happy naman tayo guys sa resulta. Nakita nyo naman guys talagang bumilog na guys yung katawan ng ating mga sisiw at talagang kitang-kita natin guys yung forma, super healthy nila. At eto nga guys, nagpapainit. By the way guys, kapag nagkapera tayo, magpapagawa tayo ng kulungan nito at tingnan natin kung paano natin i-upgrade to. So far pansamantala ganito muna since hindi pa naman talaga sila nakakalipad. Ni-utilize muna natin yung isang kulungan ng baboy. So pasensya na kayo guys, medyo marumi at i-update ko kayo kung anong gagawin natin dito. So tingin ko maglilinis lang muna tayo at ayusin natin na itong pakain sa kanila. Ito na nga guys, magwalis-walis muna tayo para at least super maging healthy itong ating mga alagang manok. So ito mga ipot-ipot lang naman talaga yung wawalisin natin dito. At mamaya-maya guys, malinis na tong kanilang So huwag kayong mabahala kung may pagkain na natitira dito sa kanilang kainan. Okay lang yan, parang ad libitum yung kanilang pagkain, di ba? Pero wag lang guys bababa dun sa 38 grams yung ibigay natin na allocation sa bawat isang manok. Hayaan na natin sila guys na mag-adjust kung ano lang yung kaya nilang i-consumo. So far maglinis muna tayo, tapos maya-maya linisan rin natin yung kanilang painuman. Etong punuin lang natin ng tubig itong painuman ng manok. Ayan. So ganito lang. At lalagyan rin natin mamaya ng vitamins. So ito nga pala guys, Bitmin Pro, talagang malaking tulong para sa atin to at para sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na sa baboy at saka sa manok. So ito guys, konting-kunti lang nito, nakita nyo yan, ayan talagang halos kakarampot lang, di ba? Ayan, ihalo natin dito sa painumin ng manok. So yan guys, sulit na. Ayan, talagang super tipid, laking tipid para sa inyo. Bakit ko ba yun sinara ng ganun Ayan, Bitmin Pro. So talagang magiging healthy yung inyong mga alaga, magiging malakas, magiging malusog. At wala, ganito lang guys yung pagre-ready, pagpe-prepare. At eto na, balik na rin na natin. Ayun na. So eto na yung painumin ng inyong mga alagang manok at sulit na to. Ayan
'di ba? Talagang laking tipid guys. So anti-stress, magiging healthy at magiging malaki, malusog, malakas, masigla ang inyong alaga. So may digestion enhancer, mayroong growth enhancer, kung saan makakatulong ito lalong-lalo na dun sa mga baboy, sa mga manok na yung kinakain nila guys ma-convert, ma-digest nila para lahat ng mga nutrients makuha nila at magresulta sa dagdag na weight sa ating mga alaga. Pagbibigay rin ito ng extra na lakas sa kanila at extra na sigla para at least maging maganda yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Anti-stress para hindi sila nai-stress sa mga klema, panahon, at syempre doon sa mga kung nagsisiksikan sa kulungan yung mga inyong alaga, hindi sila ma-stress guys. So yun lang, at eto na nga, ilalagay na natin sa ating mga alagang manok. So eto na nga guys, kumakain sila at ito, itabi na natin itong kanilang inumin. So nakita nyo naman guys, di ba? Nakita nyo naman. Hindi na natin sasabihin kung ano pa, basta nakita nyo na talagang okay na okay sa ating mga alagang manok. Eto guys, naligaw siguro yung isang inahin na naglimlim, naiwan niya dito itong sisiw. Pero okay naman kasi katropa naman yung tingin na itong ating dalawang alagang 45 days dito sa native na manok na to. Ayan. So ang ko lang guys, wala kasi tayong pailaw dito. Dapat rin talaga nilalagyan natin ng ilaw since wala tayong pailaw para sa kanila. So sana makasurvive yung chicken na yan. So eto guys yung third day ng pag-aalaga natin ng manok. So tulad ng sabi ko, 38 grams enough na yon para sa ating alagang sisiw na allocation sa kanilang pakain. So bibigyan natin sila ng allocation na ganoon sa loob ng 1 linggo. So halos nasa kalagitnaan na tayo ng pag-aalaga. 42 days to go para makita natin yung resulta na hinahanap natin naman dito sa ating mga sisiw na to. So yan guys, kumakain na sila. At eto nga, okay lang guys na kahit hindi nila maubos right away yung feeds, huwag kayong mag-alala. At hayaan nyo lang sila na kumain kung kailan nila gusto. Kasi yung mga manok naman parang ad libitum, di ba? So basta may pagkain dyan, tapos naramdaman nila na gutom sila, so talagang tutuka sila. Yun guys. At eto na nga, malinis na ulit itong ating kulungan ng manok. So happy tayo kasi napili natin to ng 55 pesos at anti-stress na rin sa atin. Kumbaga parang libangan ginawa natin to guys para makita natin kung magkano talaga yung gastusin ng mga hog raiser at saka yung mga 45 days farm, chicken farmer, ayan, katulad natin. So sinusubukan natin na makita yung tunay na gastos para at least may evaluate natin kung paano ba didiskartehan yung negosyo ng 45 days kung sakaling pumasok tayo dito sa mga susunod na mga araw o sa mga susunod na mga buwan. So gusto nating makita yung pasistema para alam natin yung tunay na gastusin, paano ba yung tamang pag-aalaga sa ganitong klase ng manok at kung paano ba tayo kikita. So sa atin talaga, ayan, dito naman kasi guys sa farming na katulad nito, syempre tulong-tulungan lang yan. So magsimula tayo guys sa maliit, huwag tayong mahiya. Kasi sa kung nagsisimula tayo guys sa maliit, mas natututunan natin yung mga tamang bagay na dapat natin gawin. Kasi kung magsisimula tayo sa malaki tapos wala naman talaga tayong sapat na kaalaman at karanasan sa negosyo na katulad nito, pagmamanukan. So kailangan simulan natin sa maliit para matutunan natin yung tamang pag-aalaga, tamang caring sa kanila, at syempre yung tamang pag-budget. Importante yun guys sa pagnenegosyo. Kasi kapag hindi natin tinutukan yung tamang pag-budget, maaari tayong malugi at syempre maaaring maubos yung puhunan natin nang hindi natin alam kung paano didiskartehan. So sa pagsisimula ng maliit na negosyo, tulad nito, gusto nating matutunan yung tamang pasistema dito sa 45 days chicken. Kaya nag-experiment tayo dahan-dahan.
Ito guys, yung ika-third day natin dito sa pagmamanuka ng 45 days. Nagsimula tayo guys sa dalawang manok, dalawang ulo ng manok. At tingnan natin kung ano yung mangyayari. Samahan nyo po ako araw-araw at dun sa mga katropa natin na merong sapat na kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ganitong klase ng manok. 45 days na manok. So sana tulungan nyo kami at tulungan nyo ako. At mag-comment po kayo dyan. I-share nyo naman yung mga dagdag nyo na kaalaman, dagdag nyo ng mga experience para at least ipakita natin sa mga subscriber natin at mai-picture dito sa ating channel para at least magkabayan tayo sa wastong pag-aalaga. Guys, yung ating nabili na 1 kilo na pagkain niya sa manok. At ito guys, ayan. So, ang na-experience ko dito guys, talagang napakabango, no? Parang ang sarap kainin. Ito. So, ilalagay na natin dito sa patukaan ng manok. Ayan. Okay lang yan na ganyan. At least hayaan na natin sila na kumain at ubusin itong ng mga sisiw natin, itong prepare natin na pagkain para sa kanila. Ito naman natin itong pagkain. So, ito guys, nakita nyo naman, repolyo. Yan yung cabbage. Yan yung kinakain ng ating alagang baboy. Tapos, pwede rin natin guys haluan ng feeds. Ayan, pig relax. Swerte yun. Talaga naman. Ayun. So, yan yung ating alagang baboy. By the way guys, ang pinapakain natin dito sa ating baboy is ata. Ayan, hindi tayo guys nagpupuro ng feeds. At eto nga, nakita nyo naman mga gulay-gulay yung pinapakain natin. So, okay na yan. At least, sulit naman dahil ilang araw pa lang natin guys pinapakain. Nakita naman natin yung paglobo rin ng katawan ng ating alagang baboy. Pero syempre, mas maganda guys kung pattern na yung inaalagaan nyo. Talagang feeds yung gamitin nyo ideal talagang gawin yun. Pero since sa atin is libangan lang to, dumalaga yung plano natin dito. Kaya okay lang. Chillax lang tayo guys. Ayan. Talagang super happy itong ating alagang baboy. Talagang wala siyang kaagaw. Solong-solo na yung pagkain, di ba? So, sa mga susunod na buwan, talagang madadami na ulit itong mga alaga natin at konti-konti nga nag-i-start up na tayo guys ng inventory. So kumakausap na tayo ng mga katropa na pwede natin pagkuha ng mga baboy sa mga susunod na buwan. So tingnan natin kung paano natin magagawa yan at tuloy-tuloy lang tayo guys. Maraming salamat sa suporta nyo at patuloy nyong panonood sa ating channel. So
sana maging maunlad at umasenso rin ang inyong mga babuyan. Lalo na dyan sa lugar na matataas yung presyuhan ng baboy. Ito na guys, since super healthy naman itong ating mga alagang 45 days old. Talagang nakita natin na unti-unti na talagang lumalaki. At yung hubog ng kanilang katawan ay talagang nararamdaman natin na talagang nagde-develop na. So, iwanan muna natin na itong ating mga alaga at go muna tayo sa iba pa natin gagawin ngayong araw na to. So, maraming salamat mga katropa sa panonood at pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam! Ito naman, parang Alice in Wonderland kung kumain na itong ating alagang baboy. Talagang So ito guys, katatapos lang pala natin magpurga dito sa baboy na to. At ang pinapakain natin guys, nakita nyo naman, mga gulay-gulay. Talagang ganadong-ganado itong ating alaga. So from time to time, ginagamitan rin natin ng vitamins na Bitmin Pro para lalong maging malakas at healthy itong ating alagang baboy.